sa mga ating viewers and thank you St. Mary's University for this opportunity na nandito tayo para ma-shoot natin itong Tony Talks, Ivy Talks. Yes. Ano naman po yung ayaw nyo sa politika? Ang ayok lang sa politika is yung mindset that we have na pag sinabi mong politics Talaga namang marami kang mapupulot na aral dito. Mga kwentong nakaka-inspira, bumango sa pagkadapa. Mga kwento sa buhay na nagtagumpay ay dito makikita mo na sa IDBC. As we are celebrating Women's Month, makakasama natin ang isang empowered woman at sino naman ang hindi makakakilala at mapapawaw ni Maybelle Blossom Dumlao. Hello! Hi! And una-una sa lahat, gusto natin magpasalamat sa #1 and most trusted skin clinic dito sa ating probinsya ng Nueva Vizcaya, ang Purple Eye Aesthetic Skin Clinic na pagmamayari ng humble at napakagantang Doktora Patrice Pagtulingan. Maraming salamat po, Doktora and Purple Spa Angels, for taking care of me, my skin, and my well-being. Sa mga gusto pong i-try ang kanilang services, ilalagay ko po dito ang kanilang numero. They are for over 16 years of taking care and touching and loving our skin. Talaga namang sumugod na kayo at gora na. Okay, so nabasa ko po dati na you are public servant for more than 25 years. Oo. Kasi nag-start ako, naalala ko 1997 yon after na nag-graduate ako ng high school. Kasi 1996 ako nag-graduate ng high school. So, naging SK, I was elected as Barangay SK Kagawad. Sa Barangay Quirino, Solano. So, kung babalikan po natin yung childhood po ninyo, ito ba talaga yung pangarap po ninyo? I think so. Kasi nung nagkaroon na ako ng mindfulness or naging mindful na ako about public service, tas na-realize ko how it affects or how it uplifts yung buhay ng iba, how it inspires yung mga kapwa mo, parang natuwa ako at na-motivate ako lalo na gawin yon. So, I feel that it is also my calling. And I prayed for it kung ito talaga yung gusto ni God. And so far, yung nakikita kong sagot is leaning to it. Kaya sabi ko, grateful ako lagi kay God kasi ito binigay niya and hindi naman sa lahat. So, parang blessed ako na isa ako doon. At saka yung passion nyo talagang naglalagablab talaga siya. Oo, marami din pong nagtatanong kung how are you related with Sir Saturnino Dumlao and of course si Patricio Dumlao Sr. Of course, first i-introduce ko sa'yo si Major Saturnino Dumlao na mga legendary and legacy. Yes. Isa sa mga family legacy ng Dumlao dito sa Nueva Vizcaya is because of yung kanyang heroic act at the time na sinakop ng Hapon ang Pilipinas sa isa sa mga digmaan na nagkaroon tayo na sinakop nila tayo ng Hapon. Kaya isa siya doon sa mga naging recipient ng Golden Cross Award ni President Fidel Ramos in relation dun sa service sa army ni Major Saturnino Dumlao. Okay. So, alam naman natin na si Governor Patricio Dumlao Sr. is isa sa mga naging governor talagang hindi makakalimutan ng Nueva Vizcaya. Kasi kahit saan ako magpunta, lalo na nung first time ko na maka-experience na mangampanya, yung sinasabi ko pa lang yung pangalan niya na Lakay Pati, lalo na yung mga elders, makikita mo yung smile sa mga mukha nila, and while I render my speech, may mga naluluha kasi namimiss nila siya. And marami akong narinig na kwento na very good about him, na how he has served the province not just as a governor pero as a father doon sa mga Novo Vizcayanos. Yun yung maaalala nila kapag ang babanggitin is yung pangalan na Patricio Dumlao Na Sr. biruin mo yun, he must have been really a good person kasi wala na siya pero the people keeps on talking about him. That's why yun yung nag-motivate sa akin na gusto ko maging ganito din ako. Gusto ko na meron pa rin silang maririnig na hindi lang kumaga madagdagan yung mga Dumlao na makakapag-iwan or makakapag-touch ng buhay ng mga tao. But to continue their legacy. And continue their legacy kasi it brings inspiration din sa tao
lalong-lalo na at yung pagiging Novo Vizcayano natin is for me a unique feature and characteristic na kumbaga ito yung meron tayo na wala at kakaiba sa iba Yes, na pwedeng i-offer. at pwedeng i-offer. Oo. So, nung pumasok din po kayo sa pagiging public servant, to think na ganun po yung mga kamag-anak nyo, yung relativity na may tumatak silang legacy sa ating probinsya ng Nueva Vizcaya, meron po bang pressure? Wala naman kasi sa akin kasi nanggaling yung mismong challenge or yung goal na I hope to be one of the public servants who will be elected dito sa province. So nung tumakbo ako as municipal councilor, it was really my decision. So nung nag-decide ako while teaching here in St. Mary's University at that time while I was a fresh graduate from UST, sabi ko sa parents ko, sa mama ko, sabi ko gusto kong maging kasi naitaon noon na magkakaroon ng election. Sabi ko gusto ko nang tumakbo, sabi ko gusto Yes. ko nang umpisahan ngayon. So I need your support. So And you won, di ba? I won and it was a hard and a difficult battle because although kilala ako ng mga tao sa bayan namin sa Solano, Apo. kilala nila ako yung bata na nagsasayaw, yung bata na lagi sa mga programs, yung laging student body officer. Talagang nakikita na Oo, very kumbaga, active. Hindi lang ako mismo yung active kasi dala-dala ako ng mama ko kahit saan siya punta, sa Anita, sa palengke, sa Napapakilala bangko. ka. O napapakilala nila yung kami ng kapatid ko. So, yun doon nila ako nakilala and nagulat sila na tatakbo siyang kagawad, sabi gano'n. Tapos ngayon nung panahon pa naman na yon, walang bata na na-elect. Kumbaga parang lahat is talagang of age and lalo na yung mayor at that time is talagang senior citizen na siya yung unang question sa akin. Sabi niya, ha? Ang bata Tatakbo mo." ka? Sabi niya ganyan. Paano ka mananalo? Ay, yung bata-bata mo, walang bata dito sa amin. Sabi Minsan niya. kasi, ang tingin ng mga tao, pag bata ka, parang you are limited. Limited ka lang sa mga Or- pwedeng gawin. Or parang you are overprotected. Kasi parang Pwede ayaw rin. ka nilang masaktan, ayaw nilang maranasan mo or ayaw nilang makita mo yung pangit doon sa politika or doon sa kung saan nasaan sila. Pero yun nga, if they won't let us do it, kumbaga it will not be a victorious fight kung ano man yung pinaglalaban natin kasi kung sila lang and the majority of the population is composed of the young, hindi nila kakayanin yon para talaga maipaglaban at kailan pa kaya tayo magiging victorious. So, Tsaka yung kailangan nila balance tayo. Din, diba? Yung balance din, oo. Sa age bracket, diba? Oo. Yeah. It's really need din talaga. So, nung nanalo po kayo as municipal councilor ng Solano, nag-jump po kayo agad into a board member. Yeah, first term ko noon na municipal councilor, at that time, ang mindset ko kasi is, it doesn't matter kung natapusin ko yung term ko, while yung traditional politics kasi is, kapag pinasok mo yan, kailangan tapusin mo yung term mo bago ka pumunta doon. Pero ikaw talaga nag-jump ka na agad. Nag-jump ako kasi sabi ko, I think nakapag-contribute na ako sa Solano and I think parang mas gusto ko ng greater challenge. And I want every time kasi na meron akong challenge or goal sa buhay ko, parang I like to do it and to soar higher with God lagi. So parang sabi ko, Mas lalawakan mo bakit pa. hindi ako maging board member? Kasi gusto kong ipaglaban yung ipinaglalaban ko sa Solano na good practice para maging experience din nila sa ibang towns. Mataon dito sa probinsya natin. And sabi ko, kung hindi nga ako naging board member, baka hindi ko pa narating yung iba't ibang towns ng ating province. Kasi parang hindi talaga nagiging practice na suyurin mo muna yung mga towns ng probinsya mo bago ka lumabas ng Nueva Vizcaya. Kasi naging practice na, especially sa schools, na pag may outreach or may field trip, sa ibang Sa lugar labas tayo sila. nagpupunta. Yes. Mm-mm. Oo. Kaya buti na lang, nag-board member ako, I get to expose with issues concerning our province. So, nagiging at large yung, kumbaga, scope ng service na gusto kong Oo, tsaka ma-render. responsibility mo. At nag-graduate po kayo, third termer po kayo bilang isang board member dito sa North District of Nueva Vizcaya. Ano po yung pinaka-proudest achievement po ninyo? While I was a board member, I was able to legislate more or less 200 ordinances
And of course, as author, as co-author, sponsor, and co-sponsor. So lahat yun, pinagtipon-tipon, meron tayong database na available sa PLGU. Yes. And yung nakikita ko na highlight kasi na something unique about Nueva Vizcaya is nung time na naipasa natin yung wearing of helmet na at the time na naipasa siya, hindi pa siya nationwide na Pangmalawakan talaga. pangmalawakan. And parang hindi ngayon lang naman recently parang naging compliant actually tayo doon Tsaka required na mag-helmet. Oo, na mag-helmet. Kasi dati ayaw talaga natin dahil mabigat, tapos istorbo lang, ganyan. Jahe. So pati yung children's code and women's code, yung gender development code, isa din yun sa very proud ako. And yung isa ko dun sa nag-conceptualize ng ating centenarian ordinance. Next naman, the centenarian. Na sa ngayon, nakikita natin kung paano siya nagbe-benefit naman sa ating mga pag-recognize sa ating mga elders. Oo. After ng board member nyo po kasi, naging under po kayo sa legendary, the Legend of the North na si Tatay Carlos M. Padilla. Oo. If you can share naman, ano o yung mga natutunan mo kay Tatay Carlos M. Padilla? One of the things na talagang hindi ko makakalimutan kay Sir Carlos na hanggang ngayon, parang yun pa rin yung gusto ko na matutunan lagi. Yung humility na meron siya and yung charisma, which is not common to all. Tsaka may naging usapan kayo na hindi mo makakalimutan. Kwento niya sa akin yung naging struggles niya and how he was a loving son to his mother. Tapos kung papaano niya pinagtiyagahan at pinaghirapan kung ano siya bago siya nawala dito sa mundo. And napaka-inspiring kasi not all of us would know na kumbaga siya yung totoong tao na kahit mataas na yung narating niya, kumbaga he won't even let you feel na magkaiba kayo ng level. Pag napapakinggan kita habang nag-uusap tayo, ma'am, nakikilala kita na yung upbringing sa'yo ng family mo, meron kang nanay at saka tatay na supportive and mapagmahal. Sa school naman po, kamusta naman po ang isang Mabel Dumlao? Sa school naman, hindi ako yung estudyante na talagang sub sa aral. In fact, kung maalala ko nga, there were even more times na na nagka-cram din ako katulad ng ordinary student. Rushing, ganyan. Kasi talagang na-focus ako doon sa extracurricular ko and that is sa student council. Doon ka talaga napapalingon Oo, yes, kasi talaga. parang doon ako na-stick and doon ko na-experience na masabihan dati ng professor ko na. So si Professor Bong Lopez, the legendary, ang tawag namin sa kanya sa UST. So sinabihan niya ako one time, student council president na ako na, "Uy, Blossom," sabi niya. Blossom kasi ang tawag. Oo. Ayoko kasi, pero yun ang tawag niya sa akin, wala akong choice. Even dito that sa time. probinsya Nueva Vizcaya, gustong-gusto nilang tawagin kang Mabel Blossom. Or yung Blossom lang, Yeah, kasi nga parang something unique. So sabi niya sa akin one time, nandun kami sa hagdanan, bumababa kami. Kasi katatapos ng exam namin, tapos recitation, natawag ako, parang hindi siya nakontento dun sa naging sagot ko dahil hindi talaga ako nakapagbasa, nakapag-prepare dahil may mga activities sa student council, yun yung inuna ko. Sabi niya, "Uy, Blossom, mag-resign ka na kaya?" Sabi niya. Pag-isipan mo mabuti yan kasi kung gusto mo na it's either you make good with your studies or dyan ka na lang sa student council. Kasi kung gusto mo sa studies mo, you better resign. Sabi niya kasi hindi ka nakakapag-focus sa studies mo, sabi niya sa akin. And ikaw din magsasuffer niyan. So, nag-sink in sa akin na tinignan ko yung performance ko sa school. Although, hindi naman ako yung pasang-awa or whatsoever. Pero, hindi siya talaga yung maximum na capability na naibigay ko. Hindi ko na maximize yung kakayahan ko. So, talagang parang kinailangan kong maipush at that time para lang mabalance ko yung work saka yung aking extracurricular activities na later on nakita ko na pwede naman if we learn how to prioritize things And juggle. There's activity and schedule. Yes, and know yourself talaga kung ano ba yung mahalaga sa'yo, tapos kung alin dyan yung mas urgent, tapos mas importante. Kung babalikan niyo po yung journey niyo sa pagiging public servant po ninyo, ano po yung pinaka-favorite part po ninyo? Yung favorite part ko is
yung I get to spend time with people, especially yung sa elderly kasi kasi pinalaki ako ng lola at lolo ko eh. So parang I got used to that kind of environment. So kapag nakakakita ako ng halimbawa yung mga elderly na kailangan ng tulong, hindi ko talaga siya kayang tiisin. Tapos talagang whatever na pwede kong maibigay, binibigay ko kung meron man ako. Tapos yung nakikita ko yung mga bata, kasi I get to balance yung buhay din na dapat hindi porke matanda ka na, magiging iisipin mo na matanda ka na talaga. Kasi once in a while, you get to see the child in you para mas ma-enjoy mo yung trabaho mo. So, yun yung outlook ko sa buhay. Kailangan mo silang maramdaman. And to be the natural you talaga, na kahit na hindi siya, kumbaga kahit na sabihin mo na awkward dahil hindi dapat yun ginagawa ng isang ganito, ganyan. And so what? This is me. Parang ang sa akin, once in a while, mas maganda na maipakita mo yung totoong ikaw. Authenticity. Yung authenticity. Kasi, hindi naman yun forever na parang asal bata ka or whatsoever. Pero yung sa akin lang kasi is, gusto ko lang ine-enjoy ko yung bawat ginagawa ko. And the memory, kung maaalala mo, nakakagaan siya ng Nakakagaan siya ng loob. Yeah. Especially ang una ko kasing mga naging pilot projects is feeding program. So, mga bata talaga. Andun. Ano naman po yung ayaw nyo sa politika? Ang ayok lang sa politika is yung mindset that we have na pag sinabi mong politics is marumi ka agad yung talagang nasa isip natin na tipong lahat ng taong nandun ay masama. Kumbaga na walang mabuting mangyayari dyan sa politika na hindi nila nakikita na everyday we practice politics kahit sa bahay natin. Kahit sa sarili mo may politics yan. Totoo. Kasi you struggle with yourself, with how you think and whatever things that you are doing, kung consistent ba siya. So ang hindi ko lang makita na hindi maganda dahil kumbaga nanonormalize kasi yung hindi tama. Kumbaga hindi, instead of making a solution to the problem, Harapin agad yung problema. natotolerate siya. So like for example, it's okay na yung credit para sa mga politicians ay sa kanila na iibibigay imbes na sa taong bayan. Kaya tuloy parang generally speaking, di lang naman dito sa province natin, yung contribution ng taxpayers dito sa ating bansa, hindi siya na ituturo ng tama sa mga taong bayan. While it is true, we study it inside the school or sa mga classrooms natin, pero hindi na-emphasize, hindi katulad ng, for example, yung role mo sa church, di ba, parang yun is defined siya clearly, di ba? And you get to see what you want to do. Dito kasi, kung taong bayan ka, parang ang role mo lang is during election when it comes to governance. Yeah. Hindi, tapos Walang follow up hindi, saka parang hindi hindi ka na-expose dun sa processes ng government services and nawawala kasi yung inclusive governance, yung connection with the government through the leaders. Kasi nga parang leader to leader na lang lagi yung nakikita natin na connection and through them ma-escalate. Sila na lang din yung nag-uusap. How about the taong bayan na? Oo, kaya nga parang imbis na makapag-establish ka ng close na relationship as chief executive, for example, directly dun sa tao, hindi, kasi nagko-course through ka na lang dun sa barangay captain or dun sa susunod sa'yo na taga doon, na directly sila yung nakakahalubilo, which is isa sa mga dapat din natin na mabalanse. Well, it is true, it saves us time, pero madami yung mas nawawala, and that is yung authenticity na dapat makita natin At at i-consider, especially kapag sinabi natin na public service. Kasi yung tao tutulong yan Hindi lang nila kasi alam kung kailan at kung papaano at kung ano ba yung right nila para gawin yon. Hindi na i-introduce sa kanila and parang hinahayaan natin sila na nagiging parang passive. Na habang meron kayong pinaglalaban diyan, for example sa gobyerno na isang programa, hinayaan mo na lang na matawag sila kung kailan sila dapat na matawag. Hindi yung dapat maging habit
na nandun sila to witness, to involve themselves Magkaroon ng regardless interest. of invitation. Yeah. Kasi para sa kanila yun eh. We shape our nation and hindi kakayanin kung yung leaders lang. That's why it is very important to give ourselves yung isa din sa mga dapat maiprioritize, hindi lang ng mga kabataan. Yes, very substantial talagang sumagot ang isang Mabel Dumlao. No? Pero nung nakaraang filing of candidacy, may nangyari po. May malaking decision kang hinarap at talagang pinasok ulit na next chapter ng buhay mo. If you can share, oo. Nung kasing naging provincial administrator ako, talagang dun na na-stuck yung, kung hindi naman sa na-stuck, pero nagkaroon din ako ng growth doon, pero hindi ko na nakita yung sarili ko sa political scene. Because I was contented na nandyan si Sir Carlos Padilla, kumbaga nandyan ako na sumusuport. I was contented to be one of those people na behind the scene. Yeah. So parang naranasan ko yung ako yung nasa stage, nung ako yung politiko, and then naranasan ko din yung feeling na ikaw yung nagtatrabaho para dun sa nasa harap ng entablado. And maganda yung feeling. The backbone. Oo. And maganda yung feeling na hindi ka nagde-demand ng recognition pero alam mo kung ano yung naiambag mo. So, I decided ultimately na baguhin yung magkaroon ako ng bagong journey na tatahakin lalo na nung nawala siya kasi I was able to recognize na meron pa akong pwedeng maging mission na yun din yung dinadirect sa akin ni God na patutunguhan ko. Kasi malaki ang pinaghandaan mo at paghahanda mo eh, 'di ba? Oo, It's a na- preparation and a process for you sa next na responsibility na gagampanan mo. In fact, parang ano nga eh, hindi ako naging conscious na I was preparing pala for this kasi parang si God talaga yung nagbigay sa akin lahat nung dapat na ma-prepare sa akin kasi sobrang dami kong struggle din dyan as provincial administrator na I was at my highest, I was at my lowest. Kumbaga parang nasa roller coaster ako palagi. And ang hirap i-balance lalo na yung emotion mo tapos yung confidence mo sa sarili mo sa mga pwede mong gawin and then kung paano mo siya gagawing kumbaga kung paano mo siya mas makakapag-contribute sa mga kasamahan mo na hindi pala willing. So parang every day was a struggle for me. So And it's a training ground for you. oo, kasi parang mas doon ko natutunan kung paano i-define yung strong na salita. Yung salitang, kumbaga, nandun yung courage. Doon ko nakita na hindi lang strong. In fact, courage yung naging value na natutunan ko na dati, hindi ko sinasabi na kaya kong labanan tong position na to. Kasi ayaw ko dati nang mag-take pa ng risk na tumakbo sa one-on-one position kasi it will be really very difficult, especially na hindi ko naman ine-entertain kasi ang money politics and never will I. So, talagang So, ngayon, it was a difficult decision lalo na because first I have to decide and to choose to be an independent candidate na napakahirap kasi talagang everyday you get to feel how it is to be alone. Pero lagi ding na i-remind sa akin yung laging sinasabi ni Sir Carlos Padilla na it doesn't matter if you're alone for as long as you know na yung ipinaglalaban mo ay tama. Kasi in the end, you will be victorious dahil kasama mo siya kasama mo si God. So, sobrang naging difficult kasi hindi lang naman din ako yung magde-decide. So, I have to involve my family. And even up to this point in time, talagang parang I have to face it alone kasi may mga kanya-kanyang mga journeys din na tinatahak yung mga family members ko na kailangan kong harapin. So, at pagkatapos ng journey na to, parang gusto kong sabihin na at last I was able to survive it. Pero syempre, ninanamnam ko pa siya regardless kung ito ba ay pain or glory, parang ganon. So, yon, I decided to run as an independent candidate for the position of governor. Hindi vice governor, for governor. governor talaga. For governor talaga. Bid. Yeah. Kasi this is how I think I can make my dreams for Nueva Vizcaya turn into reality. Yeah. Dito sa Nueva Vizcaya marami pong kabataan. Mas marami pong kabataan in fairness. Oo. Pero dito sa Nueva Vizcaya, may mga kabataan pong successful at meron din may mga kabataan na napapariwara po sa kanilang buhay. Ano po yung pwede niyong i-advise sa kanila?
First, of course, yung lagi ko namang sinasabi sa kanila na at the end of the day, we cannot blame it sa ibang tao or kay God or sa sitwasyon, kundi nasa sa atin. Kasi nga, alam natin na tayo yung pinakamatalinong create ni God. Highest form. Highest Yes, form the highest of form. parang being created by God. So, it will be up to us how we will be able to contain yung mga bagay na nagiging part ng struggle natin. So, my advice is for them to always believe in themselves and always ask themselves before doing something kung ito ba ay makakabuti sa akin lang ba, or kung ito ay makakabuti din sa iba or makakabuti dun sa lahat. Kasi magkakaiba yun eh. Yung makakabuti lang sa akin, makasarili ka. Yung makakabuti din sa iba, maganda. Pero mas maganda sana kung makakabuti sa Para sa lahat. Oo. So, yun lang naman yung pagpipilian nila. And I think na kailangan nilang labanan is yung kumbaga challenge ngayon na naapektuhan tayo sa social media, how it lowers our feelings, our emotions, instead of making it as an instrument para ma-discourage tayo or para magkaroon tayo ng mental health issue. I think we should use it as a weapon kung paano natin maita-transform yung change na gusto natin. Kasi pwede naman. Kasi hindi naman kailangan na patulan mo yung mga negative na mga nakikita mo doon na emotions or actions or words. Because wala ka namang magandang mahihita kundi negative din. So kumbaga parang Sa positive side lang sa tayo. positive side lang tayo, and dun nga you always ask sinong magbe-benefit diyan. If it will only benefit yourself, kailangan magkaroon ka ng follow-up question sa sarili mo, kasi hindi pwedeng tayo lang. Kailangan laging ang iniisip natin is yung pangkalahatan, because We are connected to each other. because if we do so, hindi magiging mahirap para sa atin yung sabay-sabay na pagtahak papunta sa progressive na path, kundi mas magiging kumbaga parang synchronize siya, and yung tono ng aawitin natin nasa iisa. So, yun yung kailangan nating gawin para makausad kasi tayo. At Kasi para light na lang yun lahat. at this point in time, meron kasi yung willing, meron yung unwilling, meron yung hindi Not aware, interested. or meron yung tolerating, parang ganon. So, ito, hindi lang dapat yung mga politiko yung magbago. Ito yung challenge na gusto kong mabanggit sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan, sa ating mga province mates, Yes. na I hope na you will not want change for yourselves alone, pero ang gusto mong gumalaw para sa'yo ay yung mga taong alam natin or kilala natin na magiging parang stakeholders lang doon sa act na gusto nating gawin. So yung challenge natin is gagawin natin kasi ang iniisip natin yung pangkalahatan. Kasi sayang naman yung meron tayo now if we don't benefit from it. And later on, mawawala tayo. Wala tayong pinagkaiba dun sa mga nauna sa atin na wala na sadly hindi nakapag-ambag. Hindi man nila ginusto na hindi makapag-ambag because they chose not to do something and kept quiet about it. Yun yung naging aftermath or resulta niya na wala lang, cycle lang siya, vicious cycle lang, paulit-ulit. So, ngayon alam natin how to make a change. Yes. And it should start from us. And kung nagawa ng taong bayan na makapagpanalo ng isang kandidato na akala nila noon ay makakabuti para sa kanila, pero nakita nyo na hindi pala, di kaya nyo din na pwedeng magpanalo ng bago na sa tingin nyo ngayon siya yung magiging sagot dun sa gusto ninyo na solusyon sa problema. Kasi kailangan yun yung isipin natin eh, hindi yung atoy latan gamin kastoy tapos saka tayon to nga agriri Babawin to. sa tayon to nga sisihin lang natin yung mga nakaupo ganyan, naging part kanyan eh. So yung sa atin, huwag na nating antayin, kumbaga prevention is better than cure, sabi nga sa medical aspect ng buhay. Ayan, ang dami nating babaunin lesson and take it from Ma'am Mabel Dumlao. So, kung maririnig po yung pangalang Mabel Blossom Dumlao, sino nga ba si Mabel Blossom Dumlao? Well, si Mabel Blossom Dumlao Sevillana, or commonly known or as popularly known as Mabel Dumlao, is
an ordinary person, an ordinary girl, an ordinary lady or woman na katulad din naman ng lahat ng tao dito sa mundo na may mga simpleng pangarap, simpleng pamumuhay. Hindi ako yung superior to compare or to compare it from others. Pero yung sa akin kasi is isa lang yung gusto kong mangyari sa buhay ko, and that is something na makagawa ako ng isang bagay na kahit wala na ako, yun pa rin yung pwede nilang maalala tungkol sa akin. So, I want to live a life that will be known to all and that will be serving as a good memory. So, hindi ako unique person or hindi ako si Dr. Jose Rizal to think of, pero kaya kong maging kakaibang ako, lalong-lalo na kung ako yung magkakaroon ng chance para gawin ito. And nevertheless, ang gusto kong maalala din nila is yung someone who stood up for them courageously even if it was a choice and the hardest one na pwede kong piliin at the hardest path na pwede kong tahakin. While pwede naman sanang sa mas madali ko ito pinili, pero pinili ko yung mas mahirap, mahirapan ako. Kasi ang choice ko is not only for myself, it involves yung choice ko din para sa taong bayan, para lahat tayo maging collective yung efforts natin. So that is how I would want Mabel Dumlao to be remembered.